Hindi na talaga mapipigilan pa ni Lorenzo si Cassandra mula sa pagbawi nito sa kanya mula kay Elizabeth. Wala itong takot na baka makahalata si Elizabeth o mahuli sila sa akto. Sa tulong ni Bryce ay naging madali kay Cassandra ang lahat. Si Bryce ang tumutulong ngayon sa kanya para mabawi si Lorenzo mula kay Elizabeth. Kaya ngayon, taas na o siyang pumunta sa mansyon, bitbit ang resume niya kunwari. Dire-diretso siyang tumuloy sa mansyon at pumasok sa kwarto ng mag-asawa. Wala siyang pakaalam sa iisipin ni Elizabeth. Pumasok pa rin siya kahit nakawalang galang tong maituturing para sa mag-asawa. Pagpasok niya sa loob, ay nadatnan niya na nakayakap si Lorenzo kay Elizabeth at nakalagay ang mukha sa balikat. Agad siyang nakaramdam ng selos dahil hindi ganito ang pinag-usapan nila ni Lorenzo. Hindi kasamang paggamit nito sa kama. Agad na tumulo ang luha niya dahil sa part na naniwala siya sa mga sinasabi ng lalaki. Lalo pang nakapagpasakit sa kanya nang makita niya ang mga damit na nagkalat sa sahig. Ibig sabihin ay may ginawa ang dalawa kagabi. Napatakip na lang siya sa bibig. Ito na marahil ang sagot kung bakit ayaw makipaghiwalay dito ni Lorenzo. Yun nga ay dahil mahal na nito si Elizabeth at dito na nararamdaman ng lalaking pangangailangan nito bilang lalaki na dati siya yung nagbibigay. Dali-dali siyang lumabas ng nasabing kwarto. She's about to walk away when suddenly she realized that she can afford to lose Lorenzo. Hindi niya kaya magparaya para kay Elizabeth. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi tayo susuko, anak. Wala na mas masakit pa sa nararamdaman niya ngayon. Sinampal na siya ng katotohanan na nag-i-stay na lang sa kanya si Lorenzo dahil buntis siya at dinadala niyang anak nila. Siya na walang ginawa kung hindi intindihin si Lorenzo at mahalin. But in return, ako pang nasasaktan ngayon. Nangihina ako at patuloy na tumutulo ang luha. Pinili kong tiisin ang sakit kaysa umalis. Pinahid niya ang luha sa muka at nag-ensayong ngumiti na hindi nakikita ang sakit. Naupo si Cassandra sa sala at doon na lang nag-antay sa pagising na mag-asawa. Mga nasa kalahating oras din siyang nag-antay bago bumaba ang mga ito. Unang nakapansin ng kanyang presensya ay si Elizabeth. Kaagad siyang kinawayan nito at nginitian. Isang peking ngiti naman ang isinukli niya rito. Si Lorenzo, hindi naging magandang umaga na makita si Cassandra. Sa isip-isip niya, ay panibagong kaba na naman ang kanyang nararamdaman. Oh hi! Nariyan ka pala, Cassandra. Kanina ka pa? Agad na nilapitan ni Elizabeth ang babae. Samantalang si Lorenzo naman ay dumiretso sa kusina. Kahit nakangiti sa kanya si Cassandra, ramdam ni Elizabeth na may dinadala to. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng awa. Cassandra, may problema ba? Umiyak ka ba? Aniya rito. Naku, halata po ba? Pasensya na po. Pinunasan muli ni Cassandra ang kanyang luha. Totoong may dinadala siya at totoong hindi siya okay. At dahil nakita ni Elizabeth ang tinatago niyang kalungkutan, ay ginamit na niya to para magpaawa dito. Pinalayas na po kasi ako sa inuupahan kong apartment dahil hindi na po ako nakakabayad. Ayoko naman po mangutang kay Bryce dahil marami na po siyang naibigay na tulong sa akin. Isa pa, buntis po ako at iniwan na po kami ng nakabuntis sa akin. Ang hirap po ng sitwasyon ko ngayon, kaya pumunta po ako rito para magbaka sakali na matanggap ako ni Sir Lorenzo bilang assistant niya. Kahit maliit lang po ang sahod, basta sasapat sa pambuhay ko sa anak ko. I am sorry to hear that, Cassandra. Totoo nga mahirap ang kalagayan mo ngayon. Kumain ka na ba? Kumain ka muna at saka natin pag-usapan ng pag-a-apply mo rito. Halika, sumabay ka na sa aming mag-asawa. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Lorenzo para tanggapin ka na niya sa trabaho. At kung pwede ay dito ka na rin niya patuloyin. Malaki ang bahay na to at maraming kwarto. Ano ba naman yung gamitin mo yung isa? Talaga po? Naku, maraming salamat po. Napayakap si Cassandra kay Elizabeth. Habang magkayakap sila, ay nagtama naman ang tingin nila ni Lorenzo. Cassandra smiled evilly to him. Madali nang napasakay si Elizabeth, kaya mas magiging madali sa kanyang kumilos sa loob.
Sorry ka na lang, Elizabeth. Isang araw ikaw naman ang iiyak nang dahil sa sakit. Mararanasan mo rin ang masaktan ng sobra kapag sinampal ka na ng katotohanan na ginagamit ka lang ni Lorenzo. Sabay-sabay silang tatlong nag-umagahan. Si Elizabeth ay todo asikaso kay Cassandra at itong si Lorenzo naman ay inabalang sarili sa pagbabasa ng dyaryo. Ilang sandali pa ay naglambing na sa kanya si Elizabeth. Inabutan siya nito ng hotdog gamit ang tinidor, sabay sabing, "Mahal, I hired Cassandra for you. Alam kong busy ka sa maraming bagay, kaya ako na nagdesisyon. Okay lang ba?" Kaagad nagkatinginan si Lorenzo at Cassandra. "No problem." Pagpayag niya sa sinabi ng asawa. "And I decided na dito na rin siya manatili habang nagtatrabaho siya sa'yo." Dagdag ni Elizabeth na nagresulta sa lalaki ng pagkasamid. Buntis kasi si Cassandra at hindi siya pinanagutan ng lalaki na kabuntis sa kanya. Okay. Akyat na ako sa taas. For Lorenzo, wala na talaga siya magagawa para pigilan si Cassandra. Tumayo na siya at nagpaalam sa dalawa without discussing kung paano at kailan magsisimula magtrabaho si Cassandra. Papaakyat na sana siya ng hagdan nang biglang may dumating na isang bisita. "Attorney Suarez, napasyal ka?" "Yes, may dala akong magandang balita." Parang alam na niya ang sasabihin na magandang balita ng abogado, kaya hinila niya to para ilayo sa dalawang babae. Kaya lang ay dahil sa excited ang abogado, ay malakas ang pag-aanunsyo nito. "Makukuha mo ng mana na inaantay mo. Kailangan mo lang pirmahan yung mga ilang dokumento na dala ko. At lahat ng natitirang kayamanan ng ama mo ay malilipat na sa pangalan mo." Yes, sa wakas. Wala sa loob na bigkas ni Cassandra. Ito kasi yung pinangako sa kanya ni Lorenzo. Ito yung pinakahihintay niyang araw kung saan ipinangako sa kanya ng lalaki na hihiwalayan na nito si Elizabeth. Napatingin tuloy ang tatlo kay Cassandra at nagtataka kung bakit sa lahat itila ito pang pinakatuwang-tuwa. Elizabeth POV. Everything is falling into places. Masaya ako dahil okay na ang lahat. Nakuha na ng asawa ko ang lahat ng hinahangad dito at maging ang mapayapang buhay ay aming nakamtam na unti-unti. Talagang marunong ang Diyos sa lahat. Nakikita kong tunay na kabaitan ng aking asawa. Kaya naman lahat ng pagpapala ay binubuhos ko. Lahat ng hinihiling ni Lorenzo ay nakamtan na nito. Isang bagay nga lang ang aking napansin. Lorenzo looks unhappy after the good news. Napansin ko yon. Imbis na mag-celebrate kami, ay parang madalas nang uminit ang dugo nito. 2 araw buhat na malaman nito na nakuha na nito ang mana, ay bigla na lang tong nag-iba. Kung kailan nadagdagan ng assistant niya, ay saka naman siya parang mas naging busy pa. Pagkagaling niya sa office, ay dediretso na siya sa library at doon nag-i-stay ng 2 oras. At pagkatapos naman doon, ay iinom naman sa labas. "Pupunta ka ng library?" Tanong ko sa newly hired na si Cassandra. Personal assistant siya ni Lorenzo, kaya naman palagi siyang pinapatawag nito. Kagaya ngayon, may trabaho pa sila na kailangan daw natapusin sa library. "Yes," tipid na sagot sa akin ni Cassandra, sabay nilampasan ako. "Sandali, pwede ko bang malaman kung may problema ba sa company? Bakit kaya parang lately para madalas uminit ang dugo ng boss mo?" "Boss?" Anito. Even Cassandra, hindi ko to maintindihan. Parang naging masungit din to. Parang kailan lang ay halos umiyak to at magmakaawa dito. Pero ngayong na-hard to, ay parang lumabas agad ang tunay na ugali. Sa paraan kung kausapin niya ako, ewan ko, parang may mali. Well, wala namang problema sa company, sa pagkakaalam ko. Ang nakikita ko lang sa boss ko is parang hindi na to masaya. Ewan ko, basta parang hindi na to masaya. Obvious naman, diba? Ani Cassandra sa akin, sabay nilampasan ako. Napangiti na lang ako na mapait. I am the wife of his boss, pero bakit ganito niya ako kausapin? As far as I remember, mabait naman ako sa kanya at wala akong pinakita na hindi maganda. Pero bakit kaya kung tingnan niya ako ngayon, ay parang irritable siya sa pagmumukha ko? Siguro ay dahil buntis lang to,
At napaglilihian niya lang ako, kaya iniintindi ko na lang. Kaibigan to ni Bryce at hindi naman siguro magre-rekomenda si Bryce ng isang sakit ng ulo. Ang ginawa ko lang ay naghanda ko ng hapunan para na rin maaliw ako. Nag-utos ako sa mga kasambahay na tulungan ako magluto ng masarap na hapunan para naman matuwa sa akin ang asawa ko. Naisipan ko magluto ng nilagang baka dahil ito ang isa sa paboritong ulamin ni Lorenzo. Tinulungan lang ako ng mga kasambahay na maghanda, pero ako mismo ang nagluto. Habang nagluluto, ay naisip ko pa rin ang sinabi ni Cassandra. Hindi daw masaya yung asawa ko, at obvious na obvious naman daw. Inisip ko tuloy na baka hindi na masaya si Lorenzo sa akin. Halos wala na kasi kaming time na magbanding dahil puro na lang to trabaho. Pero wala naman daw problema sa kumpanya. Yun ang sabi ni Cassandra. Alam mo yung pakaramdam na ginagawa mo naman yung part mo? Na alam mo rin na hindi ka naman nagkukulang. Pero bakit parang hindi pa rin sapat? At nang dahil sa malalim kong pag-iisip, ay wala sa sariling natapon sa akin pa ang sinando kong ulam sa mangkok. Aray! Kulong-kulo ang naturang sabaw na halos magtatalon ako sa sakit. Senyorita! Diyos ko po! Agad akong nilapitan ng isa sa mga kasambahay. Sandali! Iupo niyo muna si senyorita at tatawagin ko lang si senyorito. Kailangan madala ni senyorita sa ospital. Sobrang sakit niyan. Natatarantang wika naman ng isang kasambahay na siyang nagpresenta na tawagin ang asawa ko. Sobra talaga ang nararamdaman kong sakit. I can't explain the exact pain at umiiyak na talaga ako. Inside the library, nakaupo si Lorenzo sa kanyang swivel chair at totoong nag-aasikaso ng mga dokumento nang biglang pumasok si Cassandra. Napaangat siya ng muka nang marinig niyang sumara ang pinto. Hanggang kailan? Seryosong tanong ni Cassandra. Anong hanggang kailan? Ano niya rito? Hanggang kailan mananatili dito yung peke mong asawa? You promised to me, Lorenzo? Nangako ka sa akin na oras na makuha mo yung mana mo, iiwanan mo na siya. Lorenzo, you got it. You got it. But why haven't you broke up with her yet? This time, ay hindi na kaya pang magdimpi pa ni Cassandra sa kanyang nararamdaman. Malakas na ngayon ang kanyang loob na magdemand dahil sa dumating niyang inaantay niyang araw. Ang araw na ipinangako sa kanya ni Lorenzo. Tumayo si Lorenzo at nilapitan si Cassandra. Sinubukang halikan sa balikat ngunit umiwas ng dalaga. Ang init naman ng dugo mo. Hindi ka pa masaya sa ginagawa natin kanina sa office? Isang banta pa rin ba sa'yo si Elizabeth? Relax ka lang. Hihiwalayan ko na rin siya. Mag-intay ka pa niyang kaunti. Aniya rito. Up until now, ay hindi pa rin kaya ni Lorenzo na hiwalayan si Elizabeth. Kaya naman ginagawa niyang lahat para utuin si Cassandra. Inakit niya ito at isinandal sa pader at hinalikan. Pero nanindigan si Cassandra. Hindi ko na kaya mag-antay pa. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, ako ang magsasabi ng tungkol sa relasyon natin, Lorenzo. Ayoko na ng ganito. Ayoko na may kahati. Kung ako lang dapat. Panay ang satsat ni Cassandra, pero natigil din nang ilihis ni Lorenzo ang suot niyang skirt. Tinanggal nito ang suot niyang pang-ibaba at saka pinatalikod. Ang dami mong satsat. Alam ko naman na ito lang yung gusto mo. Hinalikan ni Lorenzo ang batok ni Cassandra at nagsimulang gumalaw. Sinusubukan niyang pakalmahin ang babae sa pamamagitan ng pagpapaligaya rito. Nagtagumpay siya na iligaw si Cassandra. Nahulog niya ito sa kanyang mga pangaakit. Sinabayan ni Cassandra ang init ng halik ni Lorenzo hanggang sa makarating sila sa ibabaw ng lamesa kung saan dito na sila nagpatuloy. Nagustuhan mo ba? Magsasalos ka pa rin ba kay Elizabeth? Kinagamit niyang pagsasalo para pasunurin si Cassandra. Hindi na. Basta paalisin mo na siya dito. Anito sa kanya. Hindi ko siya pwedeng paalisin pa sa ngayon. Kaya nga binibigyan kita ng assurance at ng satisfaction. Gawin natin ang lahat ng gusto nating patago sa ngayon. Ginamit natin si Elizabeth. Kaya kailangan imibilhan ko muna siya ng bahay at panimula bilang kabayaran, okay? Ikaw ang mahal ko, Cassandra. Maniwala ka. Maniniwala na sana si Cassandra,
Kaya lang ay nakita niya sa mga mata nito na hindi lang basta ginagamit ni Lorenzo si Elizabeth bilang peking asawa. Nakita niya sa sarili nitong mga mata na ginagamit din to ni Lorenzo. Nakita niya kung paano masiyahan si Lorenzo sa peking asawa. Kaya naman naiinis siya at hindi niya kayang intindihin ang paulit-ulit na pasakalya ni Lorenzo. Pwede bang wag natin siya pag-usapan ngayon? Nakakairita? Okay. Kapwa malapit na nilang maabot ang sukdulan nang bigla namang bumukas ang pinto ng library at natigil sila pareho sa milagrong ginagawa. Dang! Hindi malaman ni Lorenzo ang gagawin nang makita sila ng maid. Mabilis siyang nagsuot ng pantalon bago harapin ang nasabing katulong. What? Patay mali siya pa siya. Samantalang tong si Cassandra ay nanindigan sa kanyang pagkakahiga sa lamesa. Si senyorita po kasi. Si senyorita po, nabanlian ng kumukulong sabaw. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Halos mabulol ang katulong sa nakita. Kaagad tong umalis agad. Hinabol niya ang katulong at pinagbantaan. Wala kang nakita, okay? Wag na wag mong babanggitin kahit kaninong nakita mo. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko po. Lorenzo, bumalik ka rito! Sigaw ni Cassandra, ngunit hindi na yon pinansin dahil nagmamadali na niyang pinuntahan ng asawa. What happened? Halos manghina ang tuhod ni Lorenzo sa nakitang lapnos sa paa ng asawa. Agad niya itong binuhat at isinakay sa sakyan. Kitang-kita sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Lorenzo rushed Elizabeth to the hospital. He makes sure na magagamot agad ang paa nito. Nakita naman ni Elizabeth kung gaano siya alagaan ng asawa, kung gaano to nag-aalala. At makalipas lang ang ilang oras, ay hindi rin sila nagtagal sa ospital dahil ayon sa doktor, ay pwede naman daw sa bahay nilang manggamot. Although, third-degree burn ang nangyari, ay sa bahay na lang siya magpapagaling. Habang nasa sakyan, tinatansya ni Elizabeth ng asawa. Pasensya ka na kung naabala ka pa. Sa susunod kasi mag-iingat ka. Anito sa kanya sa mahinahon na boses. Nag-aalala ko, Elizabeth. Bakit ka ba kasi napaso? Anito, pinagluto kasi kita ng paborito mong nilaga. Well, you should be careful next time, ha? Oo. At dahil mahinahon sa kanya ngayon si Lorenzo, ay sinamantala na niya ang pagkakataon na to para tanungin ng asawa. Okay ka na ba? Aniya rito. Anong okay na? Bakit? This past few days kasi, napapansin ko na parang laging mainit ang dugo mo. Baka stress ka na sa company mo, kaya lagi kang galit. Tinanong ko naman ng assistant mo, hindi naman daw. Ayun ba? Oo, napapansin mo pala. Sorry ha. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay at hinalikan. Medyo magulo lang yung isip ko lately. Pagdating nila sa mansyon, ay agad na bumaba sa kotse si Lorenzo para pagbuksan si Elizabeth ng pinto. Dahil injured ang paa nitong may lapnos, binuhat nito hanggang sa loob. Pagdating nila sa loob, ay mukha nang nakasimangot na si Cassandra ang agad na sumalubong sa kanila. Nakasuot na ito ng pantulog na dress at halatang nag-ayos din ng sarili. Nakita niya si Cassandra, pero parang hangin lang niya tong dinaanan. Nilagpasan niya lang to at saka niya idiniretso ang asawa sa loob ng kanilang kwarto. Nakita ni Elizabeth ang pagsimangot ni Cassandra sa pagdating nila. Hindi lang ito ang unang beses na nakitaan niya to ng ganoong asta. 2 araw pa lang na namamalagi sa mansyon ang babae, pero may hindi maganda na siyang napuna rito. Binanggit na rin niya kay Lorenzo ang kanyang salubin sa bago nitong assistant. Yung si Cassandra, yung bago mong assistant, napansin ko na lagi siyang nakasimangot sa akin. Kapag kinakausap ko naman siya, para laging nakasinghal. Alam ko naman na buntis siya, pero normal lang ba na tayo yung nag-a-adjust? Expect na ni Lorenzo na may mga gagawin si Cassandra kay Elizabeth. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya makapagdesisyon kung sino ang pipiliin sa dalawa. Patong-patong na kasinungalingan na ang ginagawa niya. Napansin ko yun, yung mga lagi niyang pagsimangot, naaasar din ako. Pero hindi ba kayo naman ni Bryce ang nakiusap sa akin para tanggapin siya? Huwag mo na lang siguro pansinin. Sa bagay,
Ang bait mo talaga, kaya mahal na mahal kita eh. Hindi napigilan ni Elizabeth ang sarili at hinalikan ng asawa sa pisngi. Mabilis ang paghalik lang sana, pero itong si Lorenzo ay humirit pa sa kanya na mas malalim pa. Natigil lamang sila nang dahil sa isang katok sa pintuan. At dahil injured nga ang paa niya, ay si Lorenzo ang tumayo para magbukas ng pinto. Namahiga lang siya at pinikit ang mga mata. Hindi na niya tiningnan kung sino ang kumatok. Cassandra, bakit gising ka pa? Wika ni Lorenzo. Mabilis siya nitong tinalikuran. By with Cassandra's face, mukha itong galit. Alam niya na nagseselos na naman to sa nakita. Kaya naman sinundan niya ito nang pumasok to sa library. Nilak niya ang pinto ng library at hinarap ito. Ano na naman ba to, Cassandra? Anong oras na? Anong ano? Peste naman eh. Nakakapagod na kasi. Parang nakakaloko na. Hinampas ni Cassandra ang lamesa ng malakas. Why I always have these feelings na parang nagpapakabaliw na ako. You always say na kesyo mag-antay pa ako at magtiis. Pero kabaliktaran sa sinasabi mo nakikita ko, Lorenzo. Masyadong halatang pagkagusto mo dyan kay Elizabeth. Obvious na obvious. Napahilamos na lang si Lorenzo sa kanyang muka. Maging siya ay nananawa na siguro sa pagsisinungaling. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Cassandra. I'm over with this. Lorenzo tries to walk away, but Cassandra didn't let him. No. Alam mo sa sarili mong dapat mong gawin, pero ayaw mo lang. Ayaw mo kasing aminin na may feelings ka na kay Elizabeth na yan. Umamin ka nga. Mahal mo ba siya? Tanong ni Cassandra na dapat hindi na niya tinanong dahil matagal na niyang nakuha ang sagot sa tanong na iyon. Kagaya ngayon, hindi nakakibo si Lorenzo sa tanong niya. Napangiti na lang na masama si Cassandra. Silence means yes. Walang hiya ka? Sabi ko na nga ba? Walang hiya ka. Pinagsasabay mo kape? Ang kapal na mukha mo gamitin ako habang may ginagamit kang iba. Nakakadiri ka. Wala kang awa sa anak natin. Pinagahampas siya ni Cassandra sa balikat. Ngunit nanatili lang natahimik si Lorenzo at malalim na nag-iisip. Iniisip niya kung aaminin ba niya o hindi pa rin. Ayoko na, Lorenzo. Hindi pwedeng dalawa kaming mahal mo. Kailangan mo na mamili ngayon. Paghahamon ni Cassandra. Ako at ang magiging anak natin? O si Elizabeth na yan? Yun na marahil ang pinakamahirap na tanong na narinig ni Lorenzo sa buong buhay niya. Sorry. Tanging lumabas sa bibig niya. Aamin na ako. Oo. Kaya hindi ko magawang hiwalayan si Elizabeth ay dahil totoong napamahal na nga ako sa kanya. Sorry, Cassandra. Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob sa kanya. Patawarin mo ko. Huwag mo naman akong pamiliin sa inyong dalawa dahil pareho ko kayong mahal. Hindi nga pwede yung ganon. Ako, mahal mo pa ba ako? Hindi malaman ni Cassandra kung bakit niya tinanong ng ganon si Lorenzo. Alam naman niyang mahal siya nito at kampante siya na malakas ang laban niya dahil buntis siya. Pero nagulat siya matapos niyang makita na umiling ito. I'm sorry. I'm sorry kung biglang nag-ibang mga pinangarap natin. I'm sorry kung kailangan kong sabihin sa'yo ngayon na matagal nang nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero sinubukan kong ibalik. Alam ng Diyos yan. Ilang beses kong sinubukan na muli kang mahalin. Pero wala talaga. Kaya nahihirapan niya kung mamili ngayon ay dahil buntis ka. Matapang na pag-amin niya rito. Nakita niya kung gaano nasaktan si Cassandra sa pag-amin niya. But in good side, nakahinga na siya ngayon na maayos. Walang hiya ka, Lorenzo? Anong hindi mo na ako mahal? Anong tawag sa tuwing may nangyayari sa atin? Bakit tayo nakabuo kung wala ka pang pagmamahal? Ibig bang sabihin nito? Noong gumaling ako mula sa aksidente, hindi mo na ako mahal noon? Puno na ng luha ang mukha ni Cassandra. Tumangulang ang lalaki sa kanya. Isang malakas na sampal ang ginawa niya kay Lorenzo. Bukod sa sampal, ay pinagkakalmot pa niya ang gwapo nitong muka. Nanginginig siya ngayon sa sobrang galit. Lumabas siya ng naturang library at sinubukan pa siyang pigilan ni Lorenzo. Ngunit hindi siya nagpaawat.
Nakita pa na makakatulong ang paghahabol ni Lorenzo kay Cassandra, maging ang pag-alis nito. At dahil naisip niya na nasaktan niya ng lubos si Cassandra, ay napaiyak na lang siya sa sarili. Iniisip niya ngayon ang batang dinadala nito sa sinapupunan. Sa nangyari, paniguradong ilalayo ni Cassandra magiging anak nila.